Hello guys, welcome to my channel. At ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang blueprint ng Diyos dito sa Psalms 115 verse 4 hanggang 14. Ang channel po natin ay laging tungkol sa salita ng Diyos. At atin pong alamin ang salita ng Diyos na ito'y patungkol sa ang Biblia at ang politika. Anong meron dito na umuugnay sa politika dito sa salita ng Diyos sa awit 115. Samahan niyo ako at ating alamin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa nangyayari sa politika. Bago ako magpatuloy, kaibigan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel at pindutin na ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa ating sunod na mga upload na mga video. Okay. Ayon dito sa Psalms 115 verse 4, sabi, their idols are silver and gold, the work of men's hand. They have mouth, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they through their truth. They that make them are like unto them, so is everyone that trusted in them. Verse 9, O Israel, trust thou in the Lord, He is their help and their shield. O house of Aaron, trust in the Lord, He is their help and their shield. Ye that fear the Lord, trust in the Lord, He is their help and their shield. Verse 12, the Lord hath been mindful of us, He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless that fear the Lord. He will bless them that fear the Lord, both small and great. The Lord shall increase you more and more, you and your children. So ito yung salita ng Diyos. At may tatlong parte na ating makukuha sa salitang ito na magbibigay sa atin ng unawa kung bakit kinakailangan nating magtiwala sa Diyos, na kung ano ang gagawin ng Diyos kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, at ano naman ang epekto ng larawang binubuo o imahe na nilikha ng tao, na mayroong, sabi dito, na mayroong bibig ngunit hindi nagsasalita, mayroong mata pero walang nakikita, may tainga, walang naririnig, may paa, hindi lumalakad, may kamay pero hindi nakakakilos. Ang sabi dito, sila na gumawa sa kanila ay matutulad sa kanila at ang bawat isa nagtitiwala sa Kanya. Now, kung titingnan natin dito, there is a power behind the image. There is a power behind the graven image. Mayroong kapangyarihan sa likod ng inukit na larawan na sinasabi ang salita ng Diyos. Baka akala natin is ang larawan ay mayroong itong kapangyarihan. Ang larawan na nilikha ng kamay ng tao, ito'y walang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay nasa likod ng larawan. Ibig sabihin, there is a power behind
the graven image, there is a power behind the image of a person. So dito natin makikita na the spirit behind the graven image, yung espiritu sa likod ng rebulto o inanyuhang larawan ng tao. Dahil anyong tao ang nilikha dito. Nasabi dito may mata, may bibig, may tainga, may ilong, may kamay, may paa. Ngunit lahat ng yun ay hindi gumagalaw. At ang sabi, sila na they that make them are like unto them. So sila na gumawa nito ay magiging tulad nito, na meron din silang kamay, mayroong tenga, may mata, may ilong, may bibig, pero empty pagdating sa mga palatandaan o experience tungkol sa Diyos. At ang sabi, so is everyone that trusted in them. So anong ibig sabihin nito? The spirit within. So anong kinalaman nito sa politika na nangyayari sa ating bansa? Ito. The spirit of our leaders is the spirit controlling within the atmosphere of their jurisdiction. Ang espiritu ng leader na kumukontrol sa paligid kung saan sinasakop niya. So kung titingnan natin dito, yung controlling power ng jurisdiction ng isang tao ay umiipikto ito doon sa kanyang kapaligiran na sakop niya. Tingnan natin, gaano kalawak yung atmosphere of controlling spirit within their jurisdiction ang presidente. So ang presidente ay meron siyang nationwide spirit controlling power. Ganon din ang ating vice presidente. Ganon din ang ating senators. Ganon din ang House of Representatives dahil meron silang power over the jurisdiction behind their power. So, makikita natin dito na kapag ka ang ating tinitingnan, ating sinusuportahan ay mayroong behind the spiritual forces sa kanilang mga buhay, yung spirit na yon ay magmamanifest sa nasasakupan, sa abot ng kanilang sinasakop na kapaligiran. So, kapag ang ating leaders is walang Diyos, walang takot sa Diyos, kundi itinuturing nila ang kanilang mga sarili na parang Diyos na kung ano yung gustuhin nilang gawin, sa tamang paraan o sa maling paraan, kailangan lang gawin, kailangan ang gusto nilang kunin. Ito yung spiritual forces na kumikilos sa buong bansa. So kapag behind the spiritual is the wickedness, the wicked spirit behind the image or a person, yung kanyang kapaligiran din ay magiging masama. Dahil yun ang tinatawag na spirit controlling within the atmosphere of their jurisdiction. So, kapag ka ang presidente ay mayroong issue tungkol sa mga bagay sa tinatawag na pulburon issue, nationwide ang effect niyan. Dahil sa kanya, sapagkat meron siyang jurisdiction, the atmosphere of controlling power. Ganun din ang vice presidente. Meron din ganun. So,
if the good spirit, a spirit from God behind a person, mabuti ang magiging resulta nito nationwide. Pero kapag masama ang espiritu behind a person, masama din ang epekto nito nationwide. So, ganoon din ang ating mga senador. So, kung titingnan natin ang spiritual behind our senators, like Hontiveros, like Tulfo. So, sila yung mga iingay. Sila yung nambubuli sa Senado. So, anong mangyayari ngayon? Makikita natin ngayon yung kawalan ng paggalang, kawalan ng pagrespeto sa kalsada man o saan mang dako na establishmento na kung saan ang mga tao ay kumikilos. So dito natin makikita na when the spirit of bully na umaastang alam niya lahat, ang mangyayari naman nito nationwide ang effect nito. Ganon din kay Hontiveros. Itong spirit of bayaran system, picking, testigo, katiwalian kuno. Behind is the power of money who is controlling the spirit behind a person. So dito natin makikita na kapag sa unang bahagi ng salita ng Diyos ay ating makikita na hindi likha ng Diyos, hindi mula sa Diyos yung spiritual power ng isang tao, kundi ang spiritual power niya ay mula sa kadiliman. Wala siyang gagawin kaliwanagan, kundi puro kadiliman, puro mali, puro kasinungalingan ang gagawin niya dahil yun yung kumukontrol sa kanya, katulad ng sinabi ng ating Panginoon, ng ating Diyos sa kanyang salita na their idols are silver and gold. Yung kanilang iniidolo ay pilak at ginto na hinubog sa anyo ng tao na binibigyan nila ng pagpapahalaga, ngunit may tenga hindi maririnig, may mata walang nakikita, may ilong walang. So ang epekto nito, kawalan ng konsensya, kawalan ng pagmamalasakit sa kanyang kapwa. So ito ang nakikita natin ngayon sa ating presidente. There is an idol of gold and silver, power and money. So makikita natin din yung kawalan ng pagpapahalaga sa kanyang kapwa dahil yung nasa likod niya is wala siyang naririnig, wala siyang nakikita, wala siyang nadadama, wala siyang nahahawakan, wala siyang malalakaran, sapagkat lahat yun ay spiritual death yung nakapalibot. Kaya nga dito pinapakita sa atin ng Diyos ang kanyang salita. Kaya ang ano nga natin ay Biblia at politika. Sapagkat kung inyong babasahin, ano ba ang epekto ng idols na ito sa tao? Bakit ang sabi ng salita ng Diyos, sila na lumikha sa Kanya ay sila na gumawa sa kanila, gumawa ng larawan o graven image o rebulto o anyo ng isang tao, ay matutulad sa kanila at sila nagtitiwala sa Kanya, matutulad din sa Kanya. So ang ibig sabihin, kung ilalagay natin ang ating tiwala sa ating presidente, tapos ang ating presidente ay ganon, ano mangyayari sa tao? Dahil iniidolo mo ang isang tao na behind is spiritual death, walang pagmamalasakit sa bansa, walang pagmamalasakit sa kapwa Pilipino, ano lang ginagawa nila? So dito natin makikita yung the controlling power within the atmosphere of their jurisdiction. Kaya nga dito makikita natin na kapag ka ang
isang tao ay mayroon siyang katangian na mula sa Diyos, tulad sa ating nakikita, sa ating Vice Presidente. So nationwide din ang effect nito. Sapagkat saan man siya mapunta, sa Luzon, sa Visayas, Mindanao, dahil taglay niya yung mabuting espiritu na nag-uudyok sa kanya para magkaroon siya ng malasakit sa kanyang kapwa-tao, magkaroon siya ng katapatan sa kanyang paglilingkod sa katungkulan na ipagkatiwala sa kanya ng tao, nationwide din ang effect nito. Kaya kung ang ating presidente is polboronic, nationwide din magiging polboronic ang mga tao. Sapagkat yun yung controlling power behind the image or a person within the sphere or the atmosphere of their jurisdiction. So ganun din itong ating mga senador at mga congressman. So dito natin makikita, ngunit kinakailangan natin malaman ang katotohanan. Ang katotohanan na kailangan nating magtiwala sa Diyos. Sabi dito, O Israel, trust thou in the Lord, He is their help and their shield. Tama. Kapag tayo magtiwala sa Diyos, ang Diyos yung ating katulong, siya ang tutulong sa atin, at siya yung ating kalasag para protektahan tayo laban sa anumang masamang espiritu na gawa na mula sa kaaway. Kaya nga dito sabi, O Israel, trust thou in the Lord, He is their help and their shield. O house of Aaron, trust in the Lord, He is their help and their shield. Ye that fear the Lord, trust in the Lord, He is their help and their shield. So tatlong grupo ng tao ang pinatutungkulan, ang Israel, si Aaron, at ang mga natatakot sa Diyos. Pag may takot ang tao sa Diyos, magtitiwala siya sa Diyos. Ipagtatagubilin niya ang lahat ng kanyang gagawin para sa Diyos. Kaya nga, ano ang slogan ng ating Vice Presidente? Batang makabayan, makabansa, makatao at makadiyos. So dito natin makikita na yung behind the spirit of atmosphere na kumukontrol sa kanyang nasasakupan ay nagmamanifest. At ito ang ginagawa ng ating Vice Presidente. So, makikita naman natin din itong espiritu ng kasinungalingan na mayroon din siyang jurisdiction sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang senador. At ito ang ginagawa ngayon ng senador na ito na si Risa Hontiveros. So, yung espiritu ng mga sinungaling, espiritu ng mga bayaran na katulad ng prinsipyo ng espiritu ni Esau na pinagbili yung kanilang paninindigan at prinsipyo, may maipasok lang sa kanilang lalamunan, ito rin yung nangyayari nationwide. Ngunit kinakailangan nating magtiwala sa Diyos. Sapagkat kapag ka nagtiwala tayo sa Diyos, siya yung tutulong sa atin, siya yung katulong natin, anuman yung soliran natin, anuman yung magiging kahinat na naroon yung Diyos sa ating tabi. Handa niya tayong tulungan, anuman yung ating kailangan, anuman yung kakulangan ng lakas, anuman yung kakulangan ng ating bansa, may Diyos na handang tumulong. Kung kinakailangan nating hingin sa Diyos ang proteksyon laban sa kaaway ng sabiranya, ibibigay ng Diyos dahil ang tao ay nagtiwala sa Diyos. Pero kung wala ang pagtitiwala ng Diyos sa Diyos ng ating leaders, saan sila nagtitiwala? Sa kapangyarihan ng pera. Sa kapangyarihan ng pera, dito lalabas ngayon yung espiritu ni Esau. Okay, prinsipyo ko, pagbibili ko, kaya ito na yung tinatawag na People's Initiative na mayroong katumbas na halaga ng iyong perma. So dito makikita natin na ang salita ng Diyos ay totoo. Buhay, Biblia at politika makikita natin sa salita ng Diyos.
Kaya nga, kapag tayo magtiwala sa Diyos, gagawa siya. So kung titingnan natin, dahil siya ay nagtiwala sa Diyos, siya, ating busy. Kahit anong gawin ng kaaway na paglugmok, pagupo sa kanya, mas lalo siyang lumalakas dahil may Diyos na tumutulong sa kanya habang ginagampanan niya ang tungkulin ng isang naglilingkod sa buong bansa. Nagtulong-tulong na sila, ngunit hindi kayang gupuin. Bakit? May Diyos na tumutulong sa kanya na gumagawa ng pibor para may mga taong sumuporta sa kanya para siya ay palakasin, dahil ang pagtitiwala niya sa Diyos ay kanyang kalakasan at ang Diyos ang shield niya, proteksyon niya, na anumang ibato ng kaaway, anumang paninira na gawin ng kaaway, waipik, dahil may Diyos na nag-shield sa kanya. At ito yung nangyayari sa ating BC, BP Inday Sara Duterte. So dito natin makikita, pero yung mga taong walang pagtitiwala sa Diyos, once na vulnerable sila sa gawa ng kaaway. Vulnerable sila, madali silang tablan, madali silang maapektuhan sa gawa ng kaaway sapagkat sila nasa panig ng kaaway. Wala ang proteksyon ng Diyos dahil walang takot sa Diyos, kundi gusto nila na ang tao magkaroon ng takot sa kanila sa kapangyarihan ng pera. Kaya nga dito makikita natin na Biblia at politika ay makikita natin sa salita ng Diyos. Sa gabay ng Holy Spirit, makikita natin ito yung maliwanag na nangyayari. Kaya nga, dahil nga tayo ay may pagtitiwala sa Diyos, dahil ang ating busy ay may pagtitiwala sa Diyos, tinutulungan siya ng Diyos, pinuprotektahan siya ng Diyos, ang magpoprotekta sa kanya na gagamitin ng Diyos ay yung mga tao nasa panig niya. Ang kapangyarihan ng pera, kapag ka naubos ang pera, wala na. Pero yung mga taong nagkitiwala sa Diyos, ibibigay ng Diyos yung tulong na kailangan niya, ibibigay ng Diyos yung proteksyon na kailangan niya, para namang suligin ng kaaway, hindi makakapanaig sa kanya. So kung makikita natin na kahit anong pukol na kasinungalingan na bumabangon sa pamagitan ng itong mga nationwide atmosphere of controlling within their jurisdiction, makikita naman natin wala effect dahil may Diyos din na nationwide pumuprotekta sa kanya. At hindi lang global ang proteksyon ng Diyos sapagkat ang Diyos ay siya ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. He is the God who created the universe. So makikita natin yung suporta sa ating Vice Presidente ay mula sa ating mga kababayan na nandoon sa iba't ibang bansa. Naroon yung kanilang suporta sapagkat yung Diyos kumikilos para isuporta ang taong nagtitiwala sa Kanya. Para sa Diyos at bayan ang Kanyang ginagawa. So natural, dahil kasama niya ang Diyos, puprotektahan siya ng Diyos. Tutulungan siya ng Diyos na lumakas, tumindig, manindigan, gampanan ng tungkulin para sa Diyos, para sa pamilya, at para sa bayan. So itong kagandahan na makikita natin yung taong may takot sa Diyos, sapagkat ang mga taong may takot sa Diyos, ito yung sinasabi niya, the Lord has been mindful of us. Na iniisip tayo ng Diyos. Kapakanan natin ang iniisip ng Diyos. Kung ang kapakanan na ating iniisip ay para sa bayan, tutulungan ka ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos, sabi ito, paglalaanan ka ng panahon para pagtuunan ng Diyos ng pansin para sa iyong kailangan. Anong kailangan mo? Kailangan mo ng mga taong magiging kaibigan at tapat at susuporta sa iyo. Ibibigay ng Diyos yun. Dahil may pagtitiwala siya sa Diyos. Hindi siya nagtitiwala sa kapangyarihan. Inalis yung kapangyarihan ng pera, yung confidential fund. Pero anong nangyari? Nagbigay naman ang Diyos ng mga tao na magiging malapit sa Kanya para suportahan siya. Dahil siya may pagtitiwala. Since kaya ang sabi dito, the Lord hath been mindful of us. He will bless us. He will bless the house of Israel.
He will bless the house of Aaron. He will bless them that fear the Lord, both small and great. So pagpapalain ngayon ng Diyos, yung leader na mayroong nationwide atmosphere of jurisdiction, pagpapalain niya siya na naglilingkod sa bayan, siya na naglilingkod sa kanyang bansa, siya naglilingkod sa kanyang kapwa, siya na naglilingkod sa Diyos. So, anong mangyayari ngayon? Pagpapalain siya ng Diyos. So, dito natin makikita na ang Diyos ay napakabuti kapag magsimula tayong magtiwala. Yung bang wala tayong tiwala sa ating sarili. Although meron tayong self-confidence, pero yung kabuuhan ng ating pagtitiwala ay dapat nasa sa Diyos. Dahil hindi tayo bibiguin ng Diyos. Jeremiah chapter 10 verse 10, the Lord is the true God. He is the living God. He is the eternal King. The Lord is the true God. He is the living God. Meaning, once na i-acknowledge natin yung ating pagtitiwala na ang Panginoon ay Diyos, ang Panginoon ay buhay na Diyos, ang Panginoon ay hari na walang hanggan, so makikita naman natin, ipapakita ng Diyos yung sa atin yung kanyang tulong at proteksyon. So dito makikita natin na ang nangyari is the Lord shall increase you more and more. So, makikita natin dito na habang ang Israel, yun natin yung Israel, sa panahon ng Egyptian time, ang sabi doon, pinahirapan sila. Pinapatay yung mga sanggol na lalaki. Pero pag babae, binubuhay. Pero anong nangyari? May proteksyon ng Diyos. So, mabilis silang dumami kung babasahin natin na ang Exodus chapter 1, chapter 2. Habang sila pinapighati, habang sila pinapahirapan, habang sila binabatikos, habang sila inapusala, habang sila pinapahirapan, mas lalo silang lumalakas, dumadami. Ito ang prinsipyo ng Diyos. Kaya nga, kung titingnan natin yung political na revelation mula sa Biblia, dito sa Awit 115 verse 4 to 14, dito natin makikita kung itinuturing yung idol, itong inyong presidente, itong presidente ng Pilipinas ngayon, na meron siyang tenga. Hindi niya naririnig ang daing ng bayan. Meron siyang mata, hindi niya nakakikita ang pangangailangan ng mga Pilipino. Ano ang nadarama niya? Ito, singhot. So, kinakailangan natin magtiwala sa Diyos. Kailangan natin magtiwala sa mga may takot sa Diyos. Dahil pagpapalain ng Diyos ang bansang Pilipinas, kapag meron tayong mga leader na may takot sa Diyos, na naglilingkod sa Diyos, naglilingkod sa sambayanang Pilipino, naglilingkod para sa kanyang bansa. Kaibigan ko na pagpalaka sa ating topic nito, Biblia at politika. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe. At kung nagustuhan mo naman ang ating content, please share. Makikita natin dito, papalaguin ng Diyos ang bansang Pilipinas. Kapag ito'y malagay sa tao, ang pamamahala na sasakupin ang Luzon, Visayas at Mindanao, kapag kahinawakan ito ng taong may takot sa Diyos, maganda ang kanyang layunin para sa Diyos at bayan, para sa kanyang kapwa Pilipino, pagpapalain ng Diyos. Sapagkat itong pangako, the Lord shall increase you more and more. Time will come,
ang kapangyarihan ng pera, mauubos yan. Mana pa, kayang bilhin ng pera, kaya burahin ng pera ang iyong prinsipyo at paninindigan. Pero once na maubos na ang pera, babaliktad ang sikmura, babaliktad yan sa katotohanan. So ito ang katotohanan ng salita ng Diyos na dapat nating malaman. Ikaw na pagpala, please share, comment, like. Subscribe na po sa Diyos ang papuri.